pusong bato. Puri ng Panginoon. Ako gusto ko lang ibahagi na ang post and pre-encounter ay paalala sa akin. Isang malaking paalala kasi madalas ko nga sabihin, madami na akong na-attend na ganito, na yung first time namanggit ko na ito sa iba, ayoko, kasi mayaman. Ayoko na kasi nadaanan ko na yan. At maraming dating Kristiyano na gano'n ang ugali at isa ako na ayoko na yan kasi parang sawa, yung bang, parang yan na naman paulit-ulit. Pero itong nangyari, pre-encounter at post-encounter, isang malaking paalala sa akin. Puri ng Panginoon. Kasi mas may ibinigay ang Diyos sa akin na pangunawa. Hindi ko alam kung sa inyo kasi iba yung naramdaman kong pagkausap ng Diyos sa akin. At alam ko, ang Diyos nakikipag-deal sa atin ng one by one. Hindi ang Diyos nakikipag-deal. Halimbawa, kasi ang nagme-mensahe, alam ko, naniniwala ako na dinidil ng Diyos bawat isa. Kaya, ganun yung nangyari sa akin. At purihin ng Panginoon dahil itong prayer and post encounter ay isang malaking pag-angat ng yaman. Pag-angat ng aking spiritual na kalagayan sa Diyos. Bagamat matandang Kristiyano, 30 years na akong Christian. At gusto yung sinabi ni Sister Cheryl na siya, panalangin niya makapangasawa ng pastor. Ako hindi. Kaya natatawa ako kanina nung nagsasalita siya. Totoo yun. Sa akin, kasi naging Christian ako, young people ako. Nakikita ko yung sistema. Hindi dahil gusto ko ng pastor, kasi hindi yun yung aking ayaw ko ng pastor dahil parang baliktad kami. Ako nakatingin sa financial. Kasi ang pastor sa Pilipinas, alam natin na mahirap. Lahat magsasacrifice, pati family, kasi pastor namin gano'n yung love gift niya sa church, ibinibigay niya para sa mga estudyante ng church. Kaya, pero nakita ko ang blessing ng Panginoon na maski saan pinag-i-speak siya, may love gift. Kaya lang, nakikita ko pa rin niya, pero ako ayoko talaga mag-asawa ng pastor. Nung na-share ko ito kay Pastora Ellen, kaya sabi niya, gusto ko pastor. Sabi ko, ako talaga ayoko, pero sabi nga, ang tigas kasi ng ulo ko. Kaya sabi ng Diyos, anong ayaw mo, pastor? Ang bawat pang-asawa mo, naging pastor, si pastor. Pero noon pa lang, hindi pa kami mag-asawa noon, nagsasabi na siya sa akin, gusto niya pumasok ng Bible school. At naudlot nga nung naudlot. Dahil nagkaroon kami ng 4 na anak, kailan lang siya sumunod si Panginoon. Pero pareho na kami, nung time na yan, pareho na kami gumagawa para sa Panginoon. At itong gawain na ito, dito ko nakita, parang bumalik ako sa dati na ang aking prayer na lang sa Diyos ngayon yung bumalik ako. Yung dating ako na siguro, kasi ang prayer ko noon madalas nangyayari sa church, young people ako noon, hindi ko nakikita yung pagkakamali ng iba. At nasa council ako noon, ako ang church secretary. Alam ko ang problema ng church. Alam ko yung bigat ng problema. Natutuwa ako sa Panginoon. Siguro nakahanda ako noon. Hindi ganun kabigat sa akin yung mga problema na parang wala lang sa akin. Pero rin ng Panginoon. At hinihingi ko yan sa Panginoon na hindi ang maranasan ko. Pag masama ang loob pag masama ang loob ko, at nandiyan kaya yung tao, ang tingin ko sa tao, tabo. Kasi ayaw kong maapektuhan yung aking pagtayo sa harap ng tao ngayon na i-distract ako. Pero purihin ng Panginoon. Ang aking panalangin ngayon yung patuloy na pagsunod sa Panginoon. At kanina naghahanap ako ng kodigo sa post-encounter. Nakalagay doon, paano tayo, ano yung mga ginagamit ng Diablo na sa ating sarili kung paano hindi tayo susunod sa Panginoon. Ginagamit ang tatlo yun, ginagamit yung ating mata, ikakasala tayo, tapos ginagamit siya ng
dyablo. Ang pangalawa ay laman. At yung muli ay yung ating kayabangan. Kaya purihin ang Panginoon sa mga paalala at sa mga seminar. Sa aking seminar to. Natutuwa ako sa Panginoon kasi yung mga paalala na minsan akala natin tama ang ginagawa natin, pero pag may nagsasalita sa harap na nakakapag-reflect tayo at purihin ang Panginoon dahil may ganitong gawain. At ang aking panalangin, katulad ng sabi ni Sister Rachel kanina sa inyong magkapatid, napakalawak ng network niyo lalo si Sky. Ang aking panalangin, makilala mo ng gusto ng magkapatid ang Panginoon at kayo ang gamit. Hindi lang sa ibang tao, hindi sa pamilya. Purihin ang Panginoon. Amen.